sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Bishop Joel Porlares, alas 8:13. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than green? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. Ba talagang boses ng Michael Bublé, ano ha? Parang Eddie Peregrina lang. Ay, kumusta pa kayo, bayan? Daming Bayan. Pero grabe naman ito, ano ha? Ayan, ikinondom na sa Rockwell. Abay, yung naibalita nating actress, model, mahuyang mga ating na ano, na ikinondom dyan sa ikinondominium. Ayan, ikinondom tuloy. Nasa penthouse na siya. Bigyan na isang politician. Aba, may boyfriend pa palang iba. Alupit din, ano ha? Two-timer pala siya. May sikat na siyang politician. Meron pa siyang foreigner. Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan, ngayong ilang days na lang, ha? 2 days before Valentine's. Ayan, abay, ingat-ingat na po sa love scam, ha? At naku, yung sinasabi natin, ha? Yung mga nagbibideo ng kanilang session ng carnal knowledge niyan, ha? Careful, careful. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, Malacanang. Ay, good morning. Naimbaga bigat mo, Apo Presidente Bonget. Ayan, abay kung makantsaw din itong si dating Secretary Harry Roque. Yung presidente ninyo, ayan, may sakit na colon cancer. Ayan, abay, sambayan ako yung litratong ano, ha? Ayan, nakita yung damit niya. Ayan, merong coloscopy, ano ba tawag doon? Coloscopy bag. Ayan, ay, nakatalaga, ano, ha? Pero sabi ni Ate Claire, ayan, future senator daw, ayan, ano nga sabi, ayan na, tinawagan ko si Sec Dave Gomez, sabi ko, Sec, ha?
may sakit nga ba ang presidente? Sabi niya, ikaw naman lakay nagpapaniwala ka. Sabi niya, kababayan mo yun alam mo naman ang sakit lang ng presidente, ha? Ayan, bukod dun sa diverticulitis. Ayan, sabi niya, ano lang, agurigor lang ang data. Ayan, agpanatang kan ada uyik-uyik na basit. Daming bayan. Pero ang dami nang bumabalimbing ngayon, ha. Ayan, na ibang bigat kabagis. Ayan, second gentleman Mansa Carpio, ha. Abay, marami na bang lumalapit, ha? Dahil ngayon po mahibigan talaga namang hindi na yata mapipigilan ang pag-angat din, ha? Abay, itong si BP Inday Sara Duterte Carpio parang Lady Fernando po Jr. ito, ha? The more na inuupakan, ayan, the more na binabanatan dyan sa Kongreso, ayan, sa Santa Makmak na impeachment na complaint, abay, tumaas pa ang kanyang satisfaction ratings, mga kaibigan, ha? Batay dun sa latest survey ng SWS, Social Weather Station. Abay, tinalo pa niya ang Presidente Bonget, ha? Abay, dun sa satisfaction rating ng Vice Presidente, 54%. Samantalang ang Pangulong Marcos, ang kanyang satisfaction rating ay 40% lang. Ayan, abay, lamang pa ng 14% ang Vice Presidente Inday. Pagkatapos yung dismayado, yung hindi kontento, ayan, abay, kay BP Sara, 26% ang dismayado, discontented sa kanya. Ang Presidente Bonget, Allah, anyamatin manang Aimee, 43%, Allah. Pagkatapos yung net satisfaction score ni Inday, abay, tumaas ng 6%. Pero ang Pangulong Marcos, naku, talaga naman anyamatan apo. Negative 3%. Ayan ang net satisfaction score rating ng Pangulong Marcos. Kaya mukhang tama rin itong si former Senator Franklin Drilon. Ayan, abay, kailangan kayong mga nasa oposisyon. Oposisyon ba ang tawag? Ay, sa bagay, nasa nakaupo si VP Inday Sara. Ayan, di si Ateng, ha? Di nasa administrasyon yan, nakaupong bise, ha? Ang sabi ng Frank Drilon, mahabigan, abay, kayong mga nasa oposisyon, kailangan iisa lamang. Ayan, iisa lamang ang dapat ninyong ilaban na kandidato sa pagka-presidente sa 2018. Ayan, kung hindi, ayan, ay ilalampaso kayo ni Inday. Daming bayan. Kaya dyan po sa kamera, Kuya Ben Alegre, may mga ano na, ha? May mga bumabalimbing na, ha? Ayan, dito kayo sa Senado, malalaman natin yan. Daming bayan. Samantala, good morning. Ni hao ma. Ayan, aba, itong si Chinese Ambassador Jo Kwan Siomai. Yun naman pala ha? Handa raw sila magipag-usap sa Pilipinas sa harap ng Sigalot sa West Philippine Sea. Abay, ngayong ganyan po ang tenor ng pananalita, ha? ng Chinese Ambassador to the Philippines. Abay, siguro samantalahin natin Foreign Affairs Secretary, Lazaro ba yung Foreign Affairs Secretary? Hindi kasi narinig, kaya nakalimutan natin ha. Ayan, Manang Aimee, ikaw pa ba ang hindi na yata ikaw ang chairman ng Foreign Affairs Committee? Sino bang pinalit sa kanya? Ayan, siguro samantalahin natin yan, Senator Wing Gatchalian. Ayan, abay, makipag-usap tayo at siguro unsolicited advice para mas maganda ang usapan. Ayan, bakit hindi isama yung mga yung mga Taipan pa dito sa atin? Ayan, para mas maganda ang usapan. Ayan, isama natin si Kapitan Lucio Tan. Ayan, Kuyang Sani Ma. Ayan, ang angkol mo, ha? Ayan, pwede ba nating isama yan? Sino ba? Yung akin ninong, ha? Si Andrew Tan ng Mega World ng Emperador. Ayan,
abay lalayo pa tayo, ha? Ang isa pang ninong, ang big boss, ha? Ang Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. Sino pa ba? Ito pa. Ito ang malalapit. Kasi ito po, mahabigan, may sosyo sa mga Chinese businessmen, ha? Ang may-ari po ng Mall of Asia, di ba? SM. Bakit din natin isama yung sina Tessie Coson, itong classmate mo, kuyang kong Omer Mercado, ha? At ang Julie, itong itong Lasalite din, ha, na isa. Si Hansi, ayan. Bakit din natin isama sa negotiating table ang mga ito, ha? At sigurado, ayan, pagka naisama yan, abay maganda ang resulta. Bakit? Abay sasabihin lamang ni Tessie Coson, ha? O kaya ni Hansi, ha? We find ways. Daming bayan. Parang video lang yan, mabigan. We find ways. O di ba? Humanap ng paraan para tayo pa magkasundo-sundo, ha? Isama pa natin si Mr. George T. na Metrobank. Wala na pala, ha? Isama natin si Arthur T, ha? O kaya itong si Alfred T. Ayan, ng Metrobank. Di sasabihin naman ng mga T sa mga Chinese officials, ha? Mga official ng Chinese embassy, ha? Sasabihin nila you are in good hands. Daming bayan. Samantala, ano ang latest sa Malacanang? Aba, talaga namang pinapatunayan ng Pangulong Bonget, Secretary Harry Roque, ha? Na wala siyang sakit na colon cancer. Aba, bibiyahin na naman. May out of town na naman. Ayan, kaya lang naman ang biday, Ate Shirley Torrio, ay manang, ha? Dajay gurigor ni presidente, ha? Ayan, dajay paradugdak, dajay uyek-uyek na, ha? Nasaya atin. Ayan, uminom na raw ng kortal. Ang Pangulong Marcos bibiyay pala ng Zamboanga del Sur para sa mga proyektong pang-irigasyon. Naku, talaga naman ha? Abay, Administrator Eddie Guillen, ha? Ayan, abay, natignan niyo na ba yung mga bakuran? Abay, ang sabi, may mga anomalya din sa mga project ng irrigation natin, ha? Allah, anyamaten apo. Ayan, nakababain kini presidente, numaamon na ita. Ay, kailyang pek. Imbes nga isaksakit na ti presidente, kat isudo pa iti agaramit itimad. Daming bayan. Latest mula sa Malacanang, Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon ng Mahayag Dam Project at turnover ng solar-powered irrigation project sa Region 9. Ang Mahayag Dam sa Zamboanga del Sur ay sumailalim sa major repairs para sa climate resilient modernization at automation system. Ayon sa NIA, layo ng proyekto na palakasin ang patubig sa halos 8 ektaryang sakahan na pakikinabangan ng halos 6,000 magsasaka. Ang solar-powered irrigation project naman ay nagbibigay ng sustainable at murang patubig sa mga magsasaka imbes na gumamit ng mahal na diesel sa mga water pump. Yan yung schedule ng Presidente Lakay ngayong umaga. Out of town siya sa Zamboanga del Sur. At mamayang gabi, showbiz ang peg ng Pangulo dahil mayroon siyang gala kasama ang mga artista Lakay. Ganun ba? An Evening with the Stars, a gala celebrating the stars who continued to light our way. Gaganapin yan sa Foro de Intramuros sa Maynila. Saan? Sa Intramuros? Lakay. Foro de Intramuros. Saan yan? Tabi ba ng golf course yan? Lakay. Libre ba sa public yan? Pwede na ba tayong makipanood? Ano yung concert? Ayan, oo. O rubbing elbows lang? Mukhang rubbing elbows Lakay sa mga star. Sino mga artistang pupunta dyan? Inaalam pa namin Lakay kung sino nga ba itong mga artistang makakasama ng Andiyan ba yung mga artist na ng ABS-CBN saka GMA7, ayan, at saka TV5. Oo, malamang Lakay, bagamat wala pang ibinibigay ng mga pangalan. So mamaya pa talaga natin malalaman. Aba, kasama ka ba sa biyahe sa Camarines Sur, Zamboanga, Miss Let?
Hindi lakay, si Presidente lang. Ganun ba? Ayan. O, sige, di bale, ha? Baka invited ang Malacanang press corps. Lapitan mo si Presidente mamaya, ha? Ayan. Kausapin mo yung mga PSG. Ayan. Kunyari, kapain mo yung yung tagiliran ni Presidente kung may colostomy ba? Colostomy bag ba ang tawag doon? Colostomy. Ano? Lakay. Colostomy. Colostomy, hindi colostomy. Colostomy. Ayun. Wala naman lakay kasi nandun kami noon yung pinapakitang picture. Dating Secretary Roque. Deep fake pala yun. Saka yun sa Maynila lakay nung may event sa last week. Oo. Nandun kami. Wala naman. Wala naman. Ayan. Saan kayo? Ako ni Harry Roque yun. Ayan. Edited ba yun? Edited? Anong sabi ni Secretary Dave Gomez? Ayan. Anong sabi ni Claire de la Fuente? Fake news daw yan, sabi ni Yusek Claire Castro. Yan ay malaking kasinungalingan yan, sabi niya. Okay, ayan. So, pero medyo pumayat ng konti ang Presidente, ha? Ayan, dapat payat pa rin lakay. Hindi bagay, madi bagay kang kadi ko nakuntong. Agpalok magkapaybaset. Ayan. Mga kami tinatnat nga apo Presidente. Ayan. Mga kati tarong, kabatiti. Ayan. Utong. Ayan. Puki-puki. Ayan. Yung mga sariwang tortang talong. Ayan. Baka naninibago pala. Di ba kasi lakay usually kapag ganyan talaga, bagamat hindi tayo doktor, kapag sa chat, di ba, kahit pa magaling ka na, hindi agad-agad na babalik sa bagay. Pagkain, hinay-hinay. So, baka ganyan muna ang diet ng Presidente. Baka kulang lang tuyong dinuguan tsaka bagnat. Ayan. Okay, so anong oras yung rubbing elbows with the showbiz personalities? Gabi yan sa may Intramuros, ha? Oo, lakay. Wala pang oras. Wala pa oras. 7 ng gabi pala yung nakalagay dito. Alas 7 ng gabi. Mamaya. Sasayo ba ang Presidente? Ayan. Nakita mo yung ang gagaling talaga ng mga no? Ayan, ang galing pa lang sumayo ni Presidente sa sa AI. Ang lambot-lambot ng katawan, talo si John Travolta. Ayan. Hindi, si Presidente sumayaw, indak-indak lang. Yung makikita sayaw lakay. Mukhang pareho lang kami na alam na sayaw niyan eh. Ayan. Sweet at saka very sweet. Okay nga Rod, teka muna ha. Ayan, linawin nga natin, urgent bill nga ba yung anti-political dynasty bill, Miss Let? At kailangan daw may ipasa bago ang kanyang susunod na SONA this year? Yan ang sabi ng Palasyo lakay. Mga prioridad na panukalang batas ng LEDAC at pinaasahan ng Presidente na maipapasa bago ang ayan, bago yung kanyang susunod na SONA. Ayan, abangan natin yan. Baka mamaya sasabihin naman ng Presidente mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. May nagka-countdown na. Abay, 200 days na, Mr. President. Ayan, asa na ang big fish. Ayan, may tuturing niya bang big fish si dating Senador Bong Revilla? Ayan. Ba't ala pa daw sitting, lawmaker? Aba, Ombudsman na Boying. Ayan. Ba't daw walang sitting lawmaker pa? Ha? Ayan. Ano bang tinutukoy nila? Yung mga tatlong senador, cabinet member, at mga major contractors. Ayan. Oo nga, ha? Ayan, yung number 1, ha? Yung isa, number 1. Ito, pero nawala sa mapa. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Ang totoo lang dyan, Mr. Chair, maganda lang yung asawa ko. Number 1 sa listahan ng Presidente sa kanyang SONA sa mga kontrakto na may kalokohan pero nawala ang pangalan. Bakit kaya? Anong himala ang ginawa? Ayan. Okay nga ron, Miss Lat. Ayan, abangan natin yan. Yes, lakay. Good morning. Ito si Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Let. At para sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga del Sur, ayan,
Ang Zamboanga City ba? Part ba ito ng Zamboanga del Sur o del Norte ito, ha? Ayan, City of Flowers. Buenos Dias sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga. Daming bayan. Sandali lamang, Ruel Saldico. Nako, Camarines Sur, ha? Abay, meron pong malaking kalsada dyan, seawall. Walang nakakalungkot eh. Bumigay, ayan, pagkatapos wala man lang bakal. Alang yan naman ha? Sino ang kontraktor niyan? Naku, Camarines Sur ito, ha? Governor El Rey Villaferte, ayan, abay, kailangan maimbestigan ito, ha? Baka mamaya makialam pa rito ang Alabang Country Club. Daming bayan. Oy, Ronin Lebiste, ayan, isoli mo lang ang trophy. Daming bayan. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, Justice Maedas Marquez. Apo Kabsat Samga Erlan. Aba, Mr. Edwin Ernie. Itama pa yung mga adelantado tumitirik na orasan. Tumpak na oras, alas 8:34. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion. Bayan. Anong menopause na pinagsasabi mo dyan? Time check, oras. Ikaw talaga Lakay, wala ko sinasabi ganon. Ang oras, it's 8:45. Good morning, Lakay. Ayan, good morning, Sister L. And good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, Lakay, Luzon, Visayas at Mindanao, at Diyos Marhay na aga sa Indugabo, sa mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na sa mga taga Albay, dyan sa may Jubilar. And quiet and open air. Wait for us somewhere. Yan ang team song ng Sogo Hotel ngayon, Sister. Wait for us. There's a place for us somewhere. There's a place for us. Ayan. Ayan ang ingat-ingat. Huwag mag-video-video ng sarili. Ang Oo dami nga. napapahamak dyan. Oo. Ano na lang yan, yung mga ganyan pong intimate moment, namnamin nyo na lang yan. Para na lang po yan sa inyong mga sarili. Para hindi yung pagsisyan ng habang buhay yan. Oo, dahil pag yan nakalabas, patay kang sobrang bata nakakahiya ka. ho Ay, yan. sinabi mo, ha? Pero Lakay, wait lang. May napansin na naman ako sa ating coloring ngayong araw. Mukhang tayo ay vibing ulit. Para ng vibration natin. Iba na naman sasabihin mo, ha? Ayan. Mapagalitan tayo. Teka muna, andyan si Manoy Ruel Saldico. ba't ang aga-aga nito ni Manoy? May malaking kontrobersya pala dyan sa inyo, sa Bicol. Ayan, Kamsur. Oo, Lakay, nandyan sa Naku, may... kina Governor El Rey Villaferte ito, ha? Oo, Ayan. Lakay, antindi. Baka makarating pa ito kina Manong Sani Coloma sa Alabang Country Club. Ay, Gob, Diyos Marhay, naaga. Sa Indugabos. Ayan. Naisoli na to ba? Naisoli na ba? Ewan ko. Okay, Manong Sani, mag-text ka nga sa akin. Ayan. Mr. Ed Lacson. Ayan. Naisoli na ba yung mga trophy? Ayan. Oo, naku, Lakay. Pero si Manoy Ruel ay mukhang nandito sa may sangay, sa may area ng Camarines Sur, Lakay. Ala? Mayroon palang dyan, Lakay. Matindi. Seawall? Ayan, ang Oo. ganda-ganda ng kalsada, tabing dagat, pagkatapos bumigay. Dagat ba yun, Lakay? Ilog? Di ba dagat yun? Alamin natin kay Manoy. Alamin natin kay Manoy Ruel. RH18, Manoy Ruel Saldico, live via Zoom. Manoy Ruel, Diyos Maray na aga. Mayor Lakay at Sister El, tayo ay nandito ngayon sa Barangay San Isidro sa bayan ng Sangay, Camarines Sur, kung saan ang ating likuran ay ito yung bahagi ng Sangay River. Wow. Nasa tayo Sangay River. yung mismong ilog. Yung At seawall. nakikita natin ang sitwasyon dito, ang
nagiba na seawall o flood control at yung kalsada mismo. Flood Ayun. control project din yan, Manoy? Oo. Yes, Mayor Lakay. Walang yan At naman. ito ay, kalsada ito ay isang municipal road Mhm. ng Sangay. At ayon sa ating pagkipag-ugnayan din naman sa DPWH. Anong sabi ng bubit mo? Ang DPWH sabi ng na DPWH sa kasap natin na ito ay budget mismo ng GAA, ng national budget. At ito naman sa pangunguna naman ng DPWH. At syempre ito ay under naman ito, ang district na ito ng 4th District ay Congressman Arnie Pentevilla. At ito yung area na ito ng Sangay sa 4th District ng Camarines Sur. Meron tayo nakapanim dito, Mayor Lakay, no? Pero teka Sa muna, mga Manoy. residente, Kanay. Manoy, bago saglit lang, interview mo, Manoy. ha? Ayan, hindi pa kompleto yung recados mo, yung sino ang contractor niyan? Ayan. May contractor ba nakalagay dyan? Kung project yan ni Congressman Pentevilla, ayan, distrito niya yan, sinong contractor? Ayan. Sinong gumawa? At sino ang district engineer dyan? Mamaya, Mayor Lakay, ilalabas natin dahil yung pagkipagpanem natin kay Gima Timbang, ang district engineer, ay sinabi rin niya ito kung sino mga contractor dito. At syempre, taga rito rin sa Camarines Sur, ang contractor, ayon sa kanyang sinabi kahapon sa ating pagpagpanayam. Camarines Sur o Albay? Ating ito ay ilalabas sa mga impormasyon ang report na ito mamaya lang, Mayor Lakay, at ang mga residente dito talagang sumisigaw ng hingi ng tulong sa DPWH at bakit daw ganito ang proyektong ito na nandito nasa loob pa lang ng 4 hanggang 5 taon na proyektong ito na sa pagkatapos ampaw natin. Oo, Manoy Ruel, i-zoom nyo nga muna para lang makita. Parang walang bakal, Manoy. Kasi parang walang bakal at parang ampaw nga Lakay. Ayan, walang bakal. Walang laman eh. Hindi yan bibigay ng ganyan agad kung may bakal yan. Ni wala man lang kawayan. Lakay, bakit kawayan? Sa amin sa probinsya minsan May kawayan. Instead na bakal, yung hollow blocks, kawayan ang pinang Meron pa yung drone, tayo dyan. Ipakita nyo nga yung drone shot. May drone shot sila Lakay dito. Walang yan Kung saan naman, kitang-kita nga natin ayan, yung yung mga nasira na flood control project pala yan. parang Lakay, parang nilindol. Nag-crack siya ng Ayun, matindi. Ayun, grabe Diyos itong... ko, ang laki. Ang laki naman ng Magkano project yan, Manoy? Ilang... Sabi Mayor Lakay, ang DPWH may sa 40 to 50 million. Ang baging ito lang nasa 50 meters ang haba. Nasa loob ng 40 to 50 million ang project na ito. Sige, kausapin mo na si ate. Si Nanay, si Nanay. Nanay, madam, taga rito. Nanay, ano po yung kahapon, ano yung narinig nyo na nung nakaraang araw na paghagiba po? Andun po yung camera po natin. Ay, good morning po sa inyo, sir, ma'am. Good morning Actually po, kahapon po ito, marami na pong nagreklamo mga tao dahil nga po sa pangyayari na ito, na bigla pong bumagsak ito para pong dumagundong. Parang dumagundong, ha? Opo, sir, opo. Kasi buong bumagsak po talaga yun sa ilog. At nung nakita po namin yung actual sa ilalim, wala nga po, tipid na tipid po at wala pong halos simento at saka bakal po. Paano hindi bibigay po ito? Ulan lang po yun. Nung bumigay po yan, Nanay, nung nagbumigay yan, umuulan po ba ng malakas o konti lang yung ulan? Kunti lang po, ma'am. Kunti lang wala ulan. pang bagyo, ha? Wala pang bagyo sa lagay na yan. Actually po, una po, yung bagyong uwan, duman po nagsimula po yon. Medyo po nabitak na po siya. Wala naman pong aksyon sa yan. Hanggang po, tuloy-tuloy na po yung pag-ulan. Bumigay na po. Kahapon lang po bumigay yon at bumagsak po talaga. Patay tayo talagang apektado, masyado po naapektahan ang mga tao dito at medyo nalungkot dahil sa nakita po yung sitwasyon na kung ano po talaga yung actual na pagkakagawa nito. Na wala po talaga kahit isang semento sa ilalim. So Nanay, ang nakita niyo po, ang nasa ilalim po niya, parang puro buhangin, lupa lang yan. Puro buhangin po at lupa lang po. Yan lang po ang laman. Tinakpan Yan lang ng... po. Kaya paano hindi bibigay? Parang tinakpan lang ng isang kutsaritang semento. Parang pinalitada lang yan Lakay. Oo po. Para pong ice cream lang. Ang puti sa ibabaw. Parang ice cream lang. Ang ganda po tingnan nung una at maganda pagkakasemento. Pero po pala, ang laman po pala ay
sabi nga po, bulok daw. Ayan. Para nga doon kami nabudol. Nabudol. Oh. Ganda-ganda Nanay, lang, wala residente naman na po kayo palang dyan. laman. Matagal na ho kayo dyan sa Barangay San Isidro. Taga dyan po talaga Yes kayo. po. Opo. Taga-sangay po kami. May Taga-sangay malasakit po talaga. kami dahil taga rito po kami. Opo. Anong pangalan mo, Nanay? Clarita po. Si Ayan. Nanay Clarita. Nanay Clarita Vergara. Yes, sir. Ayan, sino daw po ang kontraktor dyan? Wala naman pong iba yung congressman po ng 4th District, si Arnie Fentibello po. Alam namin po ito, pinagmamalaki niyang mga proyekto dito. talaga? Kaya alam po, para puro ampaw po, puro gatak-gatak nga po yung bitak-bitak mga daan dito eh. Pinagmalaga pa ni Congressman Actually po, Fuentebella. Yes, hindi lang po ito eh. Marami pa po mga proyekto na halos ganito din po bumibigay na po, sir. Nako. Ma'am. Kami po nalulungkot kasi inaasahan po namin na magiging maganda at papakinabangan ng mga tao dito. Sa totoo lang po, ganito po yung nangyayari. Masyado po kami na dito kasi dinadaanan po ito sa papuntang paaralan. Apektado po. Estudyante. Opo. Ate, Opo, estudyante po. Ate Clarita, May isa sandali. po pong barangay. Mahaba po yan. Mahaba po yan. Yes po, may karugtong pa pong barangay ito sa isang pinakamalaking barangay po sa Sangay, ang Nato po. Dahil po ito po, tourist attraction po ito, dahil po ito tourist attraction, may dagat po. Yes po, ang Nato po, may resort po doon. Dito po ang Pasig, hindi po ito ang daanan. Daanan. Sa totoong mga estudyante. Opo. Bira. Anong river yan, ate? River Kwai? Ay. Sangay River yata lakay. Sangay River. Oo. Ayan na, ate, di ba nung ginagawa, ang ganda nga ng lugar. Ang ganda, di ba, Lakay? Pwedeng Oo. mag-boating dyan, ha? Kung sa Vietnam yan, tourist attraction na diba, yan. dinevelop na yan lakay. Oo. Ate, ayan, di ba pagka may mga project na ganyan ang DPWH, siyempre pinagmamalaki ni Congressman, di ba may mga billboard dyan na inilalagay na wala ba nakalagay kung sino ang nagpagawa, sino ang contractor, magkano ang halaga ng project? Mayroon po ba dyan nakalagay yung parang plywood, di ba, Nanay? Yung parang plywood na mayroong pintura, nakasulat. Off mic ka Manoy. Manoy na off mic. Manoy, nawala yung mo. Nawala yung audio natin. Naglobat ka na yata. Ayan. Si Ate cannot be... Ayan. So, Nanay, wala bang ganoon na nakalagay? Meron po, sir. Meron pong nakalagay. Nung kinoconstruct pa po ito, sir, nakalagay po yon yung kanyang pong pangalan, kung ano po yung, magkano po yung budget. Magkano? Noong pong na-accomplish na po, tanggal na po nila yon. Nanay, natandaan mo yung yung budget tsaka yung pangalan. Yung contractor. Contractor. Pati. Of course, Fontebella, nabanggit mo na. Project. Ay, yung may project lang para tandaan namin. Okay. Kay Congressman nga po. Okay. So kay Kong. Okay, ate. So, manawagan kay Secretary Vince Dizon. Ayan, pasyalan yan. Oo. Manawagan po kayo. Yes. Yun na nga po ang gustong-gusto namin, ang gusto ng mga taga-Sangay, na mapunta po dito ang ating mahal na Secretary Dizon sa kanyang magandang mga adhikain, na mapabuti at mapaganda po itong mga kinoconstruct na itong hindi naman po pakinabang at po lahat ay talaga naman na hindi ko tingnan at sira po lahat dahil po sa kakulangan ng mga materialis na pinagagawa po ng kanilang mga project, ng kanilang mga kontratista kung ganito ka. Tingnan niya po kung ano itsura. Kaya po, sana po sa mahal naming Secretary Dizon, sana po mapasyalan naman po ang Bicol, ang Kamsur, lalo ang Kamsur, dahil po sa mga proyekto po na makita naman po niya ang tunay, actual, na kung ano po talaga klaseng mga proyekto ang ipinagagawa. Ibibigay natin yan kay Secretary Dizon. Ng mga congressman po dito. Sige. Yan po sana, sir. Ma'am, Sige, ate. pakiusap lang po kay Secretary na papunta siya dito, actual. Sige, ate. At yun na lang po ang hinahanap niya po. Ito na po, Sige, ate. Yung report ni Ruel, yung video ninyo, ayan. Ipo-forward natin. Ipapadala namin yan sa DPWH at sa Senado para maimbitahan kayo ni Senator Ping Lacson. Yes po. Willing na willing lakay. Willing po kami at makita po natin. Tayo po naman inagmamalasakit at tayo po na taxpayer na makita mo na natin maayos ang pagkakagawa. Yes, tama. At yun naman po. Yun naman po ang layunin ng ating mamahal na sekretary na maging maayos, matino ang mga proyekto ng ating gobyerno. Okay nga ron, Manay. Ayan, Diyos marahan na. Diyos mabalos, Nanay Tabi. Mabalos, Tabi. Thank you po, sir. Salamat po. Ang tono ng salita dito iba, may tunong kakaiba. Diyos mabalos, Diyos mabalos. Anho.
Sige. So yan ang ating update. Susunod nating follow-up ay palabas natin ng report. Pero, mula naman Manoy, sa DPWH. Yes, may sinong district engineer? Si Jigay? Kamo? Ano yung pangalan? District Engineer Engineer Jima Timbang. Jima ang ating nakapanayam. Jima Timbang. Alcantara Hernandez Mendoza? Nadugtungan na naman. Oo. So, sige. yan meron laki, ano? At Sister El, ang ating ginagawang pag-iimbestiga dito dahil nga talagang actual natin nakita talaga na talagang mismo tayo na makapagsabi ay kulang sa bakal at kulang din sa semento. Anong yung kulang sa bakal? Nilang bakal. Manoy, walang ang bakal. Sa akin sabihin mo, walang bakal. Wala man lang wala man lang patpat ng kawayan eh. Oh, di ba Manoy, ang dami-daming kawayan diyan sa Bicol. Di man lang nilagyan ng kawayan yan. Kahit kawayan man lang. Meron na kay Sister El, yan ang update mula dito sa Barangay San Isidro sa bayan ng Sangay, Camarines Sur. Ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manoy, Ruel Saldico mula sa anong lugar yan? Sangay, Camarines Sur. Ayan. Nako. Apo Presidente, anong masasabi po ninyo? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Damdamin Bayan. At eto pa Sister L. Ayan, abay nabagit natin yung National Irrigation Administration. Oh, niya. Aba, sino naman ito isa opisyal dyan na bumili ng bahay sa Las Vegas, Nevada, US of A. Talaga, wow. $1.5 million. Ayan, yung bahay pagkatapos i-transfer sa ibang pangalan. Diskarte. Ang gagaling. Damdamin Bayan. Magaling talaga magnanakaw sa gobyerno. Di ba Lakay? Ang ano nila Lakay, yung mapamaraan. Ayan. Madiskarte. Madiskarte, Sister L. Damdamin Bayan. Pero eto ang isang madiskarte. Ayan, ang ninong ng bayan. Abay, kahit na tawag nito, kahit na may mga anomalya, may mga kontrobersya, ayan, tuloy-tuloy po ang ninong ng bayan sa pamimigay ng aginaldo. Kong Hefa Choy, nasaan ba ang ninong ng bayan ngayon? Ano yun? Senenquela. Yun pala Lakay ang ano. Saan? Ang Happy New Year. Senenquela. Senenquela. Hindi, iba pala yun, Lakay. Yun pala talagang, Happy birthday yata yun. Hindi, Lakay. Yun talaga yung Happy New Year sa kanila. Ni-research ko na. Hindi, Kong Hefa Choy. Sinasabi, tanungin natin ang ninong ng bayan, Lakay, mamaya. Alam na ninong ng bayan yan. Kasi ang sabi rito, ayan, sandali lamang Sherwin, ha? At batiin ko lang itong nagpandala ng ng sandamakmak na tikoy, Sister L. Ayan, ang sabi ay nasaan na yun? Ito, ha? Ayan, ang sabi ay sa dedication ng tikoy, ayan, alam ko meron ka rin nito ha? Of course mayroon. Ang sabi rito ay nakalagay, basahin mo na. Basa, ayan. Pares ba tayo din natutukoy? Palagay ko galing ba to sa Toyota, Alamang? Ayan, sabi nga ito, Mr. Deo Macalma of DZRH. Ayan. Sabi Sherwin, the shedding from the year of the snake is done. The horse asked us to act with renewed strength. Basa. Choose movement, courage, and forward momentum. Let's gallop into the year to succeed and prosper stronger together. Ayan. Sabi na, PS. Ayan. May PS sa'yo? Yes. Sa akin wala PS. Meron sa akin. To be faster and richer. Buy Ford Mustang or Ferrari. Hi, Boss Cesar Lee! From Cesar Lee of Toyota Alabang. Hi, Boss Cesar Lee. Thank you po sa patikoy sa amin. Ayan. Gong Hi Fatchakay. Ayan. Gong Shi Fachay? Fachay Fakay. Ayan. Fachay. Ayan.
Eto na, ayan na. Ang hirap maging Oo Shinyang nga. Kwela. Kamala matututuan din natin. Mandarin pala yung lakay, yung Mandarin Shinyang ba Kwela. yan? Oo. Eto na ang ninong Eto ng na, bayan. Ninong Kanina ng pa yan. Bayan. Sa ating word of the day muna lakay ay assaulted. Assaulted. Oo. Kasi naalala Assault. mo, inassault lakay yung isang Pinay, yung nag-viral dyan sa may Singapore. Ha? Oo, lakay. Akala ko dun sa Canada may mass shooting naman, may nag-assault na naman dun, Iba, ha? iba pa yun lakay. Ito viral video lakay. Ano nangyari sa Sinaktan lakay eh. Ala? Oo. Aha. Pero ito Sa Singapore? Singapore lakay. Sinaktan yung kababayan natin Pinay? Aha. Pero in Tagalog lakay yan ay inatake, sinalakay o sinugod, ganon. No? In Cebuano, giatake dong. O kaya giatake kaya gibunalan. Sa lawas. Sa lawas. Oo. In Ilocano lakay. In Ilocano, sabi niya kinabil. Ayan, dinanog. Dinanog. Induron na, kinugtaran na, tinupraan na pa. Sa amin naman lakay in Bicol, kinulgan. 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 Okay, so kaya, ang word of the day? Ang word of the day ay assaulted. Okay. At ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may barangay Poblacion, sa may Pateros. Ninong Sherwin, Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin, sino ating winner today? Ninong. Shinyen Kuaila. Yan ang Happy New Year lakay sa Chinese. Bakit para malulungkot itong mga nahuli mo mga sa Gen Z, ha? Ano yan? Lakay, pasayahin mo sila. Mga stallion yan. Alam mo yung mga matured na mga kabayo. Yan. Stallion na. Mukhang kailangan nila ng ngayong year of the fire horse. Kailangan ng red horse. Kailangan nila vitamin E. Vitamin E lakay. Wala pa tayong vitamin E. Wala pa yung vitamin E. Uminit yung mga karburador na mga to. Ninong Winston ko. Ayan, Ninong Andrew Tan. Wala kayo magkakapatid to na palaging nakikinig sa DZRH. Four brothers, ha? Mula pa nung unang panahon lakay na nakinig yung kanila magulang sa radyo. Hanggang ngayon nadala nila yung ugalian ng pakikinig sa radyo. Ayan, tingnan mo, may baon-baon pang radyo. Ang pangalan nyo po? Eddie Reyes. Eddie Reyes. Eddie. Ayan. Edwin Reyes. Edwin Reyes. Tatay Ayan. Edwin. Edgar Reyes. Edgar Reyes. Ayan. Reyes. Justice? Justice Andy Reyes. Ano pa? Moises Katindi. Moises. Kala ko. Moises. Ayan. Ano pala to? Four brothers. Parang quadro de alas lang ang mga ito. Oo, tignan mo naman. Ang titikas ng mga yan. At kanilang libangan lakay, magbukas ng radyo. Aba. Kanilang bahay at makinig na DZRH. Tama, sinabi mo. Ayan, tama. Ayan. Kapal lang talagang DZRH na. Aba. Ayan. Panahon pa ni Caloy Castro. Caloy Castro. Ayan, Rick Radam. Ano po? Ayan, Rick Radam. Ayan. Panahon pa ni Solomon. Ayan, Inabutan pa yata nila si Atang de la Rama na kumakanta sa radyo. Langit, inabot ko pa rin dyan. Ayan, si Chadeli. Ayan, Aba, Sherwin. Dahil iba rin ang banding nitong magkakapatid na ito, ha? Ayan, bigyan sila ng tikoy. Ayan. The brothers listen to radio together, stay together. Ano? Pakiulit. The brothers that stays listening to radio together, stays together. Aba, siguro kumakain ng tikoy ang mga to kasi masyadong dikit ang banding. Ito po namin magkakapatid yan. Ayan, talaga naman ha. Ayan ang maganda. Talaga namang masarap din dito sa Patero sa kayong inutak. Inutak. Sinaunang pagkain dito nung araw pa na dinadayo ng mga tao dahil yung inutak dito lakay nilalagyan ng sorbete sa ibabaw. Sarap niyan. Masarap. Ayan. Pero ang masarap po dyan, Kuya Edwin, ayan, Kuya Edgar, yung balot.
Ayan. Masarap ang balot yan sa pateros, yung maliit lang ang sisiw. Talaga sa tuhod yan. Wala sa tuhod. Ang palakas sa tuhod. Yung mga tuhod ito parang tuhod kabayo. Ayan. Matitibay. Aba, kaya pa ba Kuya Edgar? Kaya ang mga taga-pateros. Eddie? Lulusog eh. Aba, malulusog. Ayan, dahil maganda ang banding ng mga Cuadro de Alas, Four Brothers, bigyan mo sila na aguinaldo. Sherwin! Ayan, lakay, nako, dahil kayo'y palagi nakikinig sa DZRH. Sino pa rin yung announcer? Deo Macalma. Aba talaga naman, ha? Ayan. Meron kayong 1,000 pesos. 1,000 pesos. Lakay, yan. Wow! At isa pang libo, yan. Aba! Aba! 4,000 yan, Ninong Sherwin. Aba! Ayan, para sa magkakapatid. Sherwin, teka, magkakwentahan tayo ha. Wala pa ang sweldo ha. Ayan. Hindi, huwag ka mag-alala. Sabi ni Ma'am Roda. Nag-text ako kay Ma'am Roda. Sabi ni Ma'am Roda, magbabalentine sa Sabado. Baka naman. Ayan. Hindi salary deduction sa akin yan ha. Oo, hindi. Malinaw yan, malinaw. Pero kahit na kaya natin ipangutang dahil gusto ko yung banding nila magkakapatid. Ayan, tama lang na bigyan mo sila ng tig 1,000 Sherwin. Ayan. Gagaling. Sana all at mga magkakapatid ganyan, hindi nag-aaway-away. Yes, Laka, yung magkakasundo talaga. Lakay, itong pamilya to hindi nag-aaway-away sa lupa. Nag-aaway-away sa radyo. Bigyan pa sila ng radyo. Yung Lakay, para magkaroon sila ng radyo, dapat masagot natin yung ating word of the day. Anong ating word of the day? Assorted lang. Biskuit na yata ito. Yata yun, kuya. Biskuit yun. Ayan. Sige, pwede na rin yan. Ayan. Kaya assorted na ating word of the day. Medium component, hatid ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maasahan, available sa inyong mga suking appliance store, nationwide, alagang Astron, alagaan ka! Ayos to, madilim na dito sa pateros. Tumacho dancer natin eh. Ayan. At siyempre, Lakay, meron din sila tatanggapin na Medja Noche Basket dahil malapit na ang Chinese New Year. Ito ang ACS of DZRH Malakas Medja Noche Basket. At hindi lang yan, meron din sila pinakamalaki, pinakabago ang Pride Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay-Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman latang labahan, ubus na ubus yan sa Pride Fabric Conditioner Detergent. At dahil napakasipag nyo makinig ng radyo, eto, meron pa kayong merienda. Ang Royal Tinapambangus Crackers at sa atin ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Ano masasabi nyo po? Ay, salamat sa DZRH. Wala po naman. Sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat po. Lakay, maraming salamat. Wala po naman kuya. Ayan. Cuadro de Alas. Cuadro de Alas. Cuadro de Alas pala. Bata Alparo. Aba. Kuya, matanong ko na, ilan taon na po kayo? Ilan taon na rin po kayo, tatay? 77. Aba, wow, batang-bata pa. Oo. Ayan, Edwin, 74. Ba? Si Moises. Si Moises nung panahon pa ng Biblia. Aba, sharp pa. Si Kuya Solomon. Moises pala. Ayan. 26. Sabi talaga naman, tignan mo grabe, nga naman. Nakakatuwa itong mga magkakapatid na ito. Ayan. Si Kuya Moises parang talagang yung naghati ng dagat. No? Oo nga. Oo, di ba? Oo. Kamukha ni Moises, pahabain lang yung balbas. Si Moises, si Moses na. Oo, parang lumalabas ba kayo sa sinakulo tuwing Semana Santa? Dapat. Hindi pwede. Sa edad nyo, kuya, wag na. Ayan. Pero okay, kuya. Nakakatawa na itong magkakapatid sa talaga ng mga nakatutok palagi sa DZRH. Meron po kayo gusto batiin? Unang hinatin nyo yung dagat, kutsilyo ginamit niya eh. Ano daw ang ginamit? Yung hinati daw yung dagat, kutsilyo ginamit. Kutsilyo ang ginamit. May joke pa, pahabol. Okay, patiin natin itong ating pinagparadahan dito sa Pateros, ang Pateros Business District Admin Office. Ang kanilang hepe na si Romeo Gutierrez, si Admin Officer Marife Abawag, si Secretary Hazel May Dalisay, si Mama, yung ating parking aide na si Jericho
Navarro. At maraming salamat sa pagpapatuloy sa amin dito po sa Pateros, sa napakaganda, napakapayapa, napakalinis, napakaliit na bayan dito sa Metro Manila. Nag-iisang bayan na lamang na hindi pa syudad, pero ramdam na ramdam mo yung kaunlaran dahil doon sa patuloy na paglabog ng kanilang mga negosyo dito sa Pateros. Live mula dito sa Pateros, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At sa Cuadro de Alas, gagaling naman itong makakapatid na Reyes, Sina Kuya Eddie, Edgar, Moises, ayan, sino ba isa? Magandang umaga po sa inyo, mabuhay po kayo, Sana at mga magkakapatid ganyan. Ayan. Alam mo lang kayo may nag-comment dito. Ano? Mga kababata pala yan nila Kay, sabi. Oy, grabe kayo kay Lakay. Talaga, itong si Bentong. Ikaw Bentong, Mas bata naman ng sa kanila, mga 20 years. 20 years. Babalikan natin lang pa mga reports. Sandali lamang Raymond at Paas. Ano na ang latest sa Senado? Ayan. Abay, willing ba si Tito Sen? Ayan, si Senator Sherwin Erwin Tulfo. Siya na pala ang chairman ng Foreign Affairs Committee. Pinalan si Manang Aimee. Ayan, Senator Erwin. Ayan. Abay, kausapin natin ang mga taga-Chinese Embassy. Usap-usap. Wag nang away-away. Ayan. Wag nang palalain dahil aminin natin pagka inaway tayo ng China, tayo ang talo. Duduran lang doon tayo, Lakay. Sabi nga, iihilan ng mga Chinese sa atin. Lubog ang Pilipinas. Bahana. Kailangan mga flood control natin. Ampaw. Oo, ayan. katulad doon sa Kamsur. Patay tayo dyan. Oras, Sister L. 9:15. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advance Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Hi, Ma'am Glory. Saan ang date nyo ni Bossing? Bossing Mike. Michael. Ayan, Michael is the name. Oras, Sister L. 9:21. Oy, Mano, may assignment ka, Ayan, alamin mo kung sino yung contractor, Yung gumawa ng project dyan na, wala man lang bakar, wala man lang kawayan man lang. Oo, Lakay. Pambihira mukhang naman. ibabato niya, Lakay, mamaya abangan sa Rapido Hataw Balita. Ayan, anong construction ba yan? High-tone construction ba yan? 888, Legacy, Alpha Omega, ayan, Centerways, ayan, Wow, O kaya ay Tingin ko hindi, Lakay. Tingin ko hindi Diskaya yan. Hindi ba Diskaya ito? St. Timothy, Attorney Cornelio Samaniego III. Local, doon daw local contractor. Tayo dyan. Kung local yan, baka ano yan, Baka, hindi ba kay Boy Kito yan? May naisip nga rin ako, Lakay. Boy Kito ko. Ayan. Pero sandali lamang sa mga reports, standby man ng Milky Rigunan. Ano na ang latest sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Uy, yung kay Giselle Ricafort, may latest siya dun kay Rian Ramos. Ilalabas na rin yung resulta ng investigasyon. Oo, Lakay, yung posibleng ilabas na daw ng NBI. Pero mukhang next week. Ilalabas ba yung video? Ay, bawal. Picture pala. Ikaw naman. Picture yun. Ikaw naman. Nakalimutan mo. Akala ko nasa yung nasa lagay sa kwan. Ang alam ko lang kay picture daw kasi picture yun ba? yung laman Oo daw, allegedly. Hindi video. We don't know naman talaga. Okay. Sandali lamang Giselle Ricafort, standby man ng Milky Rigunan. Pero alam nyo makuyang mga ateng, Ayan, classmate Manding Bahakan. Boy Pekson. Alam nyo mga parikoy, sa loob ng ilang dekada, Attorney Yuli Sevilla, sa serbisyo ng pagbabalita ng iyong lingkod, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Nako,
Ito pwede rin sa mga magkakapatid na Cuadro de Alas. Ayan, alam nyo Kuya Eddie Reyes, ha? Ayan, Edgar, ha? At Moises. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold. Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulay ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa aking mga kapitbahay na millennials sa pagja-jogging. Kaya ikaw din, Sister L, para hindi ka maagang magme-menopause, ha? Ayan. Ba't ka natahimik dyan? Ayan. Kasi ito ay full pack with vitamins and minerals, ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag ka nagkakaedad. Kaya mga kuya at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya ikaw din, ha? Kuyang Omer Mercado sa ating Julie, ha? Ayan, kailangan nyo ito, ha? Kaya mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Lalo na ngayon, 2 days na lang, Valentine's Day na. Daming bayan. Sandali lamang manang Milky Rigunan bago makalimutan ito, Sister L, ha? Abay, nanonood sila sa atin live from Canada. Ayan, oh, wow, sino-sino yan lakay? Abay, eto, ha? Ayan, talaga namang number 1 kayo dito sa Canada. Aba. Wow, may sariling survey. Siguro, lalo na dyan, Alberta, kasi yung mga kamag-anak ko, may mga makalmaklan Maano ka dyan, dyan lakay, may bias. Ayan. Pero ito naman ay, sa Ontario pala ito, Sister L, ha? Ayan, good morning, Lakay Deo, ha? Greetings ng mga OFW sa Canada. Ayan, Leamington, Ontario, Greenhouse Vine Fresh Farm. Wow. Cucumber from Canada. Aba. Mayroong Tagalog ng cucumber. Ayan. Ano nga yun? Di ba? Cucumber is... Ay, di ba utong? Ayan. Hindi. Ano nga yung cucumber sa Tagalog? Ayan, ayan, batiin natin. Pipino. Ayan, pipino. Ayan, oo. Ayan, yung pipino, ayan, pwede mo ilagay sa mata. Sa mata. Ayan, pwede pang kainin pagkatapos. Kadiri naman yon. Bakit malinis naman yung mata mo? Bababad mo naman sa suka yan. Ayan. Ganyan kayo mga Ilocano, walang tapon. Ang sarap yan Linisin mo muna yung mata mo. Ayan. Ayan, batiin natin sina Jenson, Merrick Pido, sina Ryan, James Allen at mga kasamaan ko lahat na OFW sa Canada. Araw-araw kami nakinig sa DZRH. Ayan. Salamat nila po. kay Dayo at Sister L. Ayan. Aba, mula ko yung Dika Taron. Ayan. Kaya hindi sinabi mong apelyedo Ayan. Anyway, ayan, dahil nakikinig naman sila sa inyo, sa atin, nanonood sila sa atin. Ayan, hapon ngayon dun, Sister L, ha? Ayan, sa Canada. Ayan. Nakikinig nga sa atin ito lakay, nag-comment, OFWs. nakita ko ngayon Good morning dyan sa inyo. Good evening dito sa Las Vegas. From Kiko Calado. Si Kiko. Ayan. Hi daw lakay. Ayan. Oy, Kiko, abay, tama-tama. Kaya pala tumawag. Alam mo, nag-text, ha? Pakibate, happy birthday kay Romy Gonzales. Ayan. Ay, hola kay Romy. Happy birthday. Birthday ni Romy Gonzales. Ayan, nagse-celebrate daw sila ngayon ng kanyang ninong Justice Sam Martires. Ayan. Nagpapainit. Pupuntan daw nila yung yung Igorot Stone Kingdom ni Pio Velasco. Ayan. Doon daw sila inom ng emperador. Ayan. Engineer yan lakay, si Pio Velasco. Ayan, habang i-display niya ba hinihimas, doon yung dapat lang. Ayan. Gagawin niya yata ang tourist attraction. Ayan. Kung ayaw niya, dalhin dito sa Star City. Ayan. At muli, tinatawag ko si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, Glenn Agudo, pare ko, ha? Pakisabi kay Commissioner, ko yung JM Puno, ha? Ayan, para hindi nakakaawa yung mga luxury cars, sports cars, ha? Naaarawan, nauulanan, binabagyo, nagde-depreciate ang presyo niyan. Pwede ba dali na lamang dito sa DZRH, sa Star City? Ayan. Oo, kasi meron po diyang naka-display na dalawang sasakyan Ayan, yung Rolls-Royce ng aming bossing, si Mr. Freddy Elizalde. Saka yung isa lakay. At yung Cadillac na ginamit namin pang cover kay George Bush. Sobrang haba nun lakay. Para di harangin ng mga PSG. Ayan. Dali dito sa Commissioner Ariel. Ayan. Sayang naman yung mga kotse. Ha?
At siyempre, ayan, para sa mga nakilala kay Congressman Roy Loyola, ipinapalampos niya na birthday po niya ngayon. Ayan. Ay kung Roy, Berosibul, ha? Abay, binabati ka ni Doktora, ha? Si Doktora Mayora Dalia Loyola. Ba? Happy birthday din kay Attorney Rolly Abing. At ganun din kay Merlayson, ang reporter na gardener. Ayan. Off mic ka. Ayan. Ang niya lakay, screen name niya sa kanyang vlog ay Magsasakang Reporter. Magsasakang Reporter. Yes, ayan. Urban farmer po, mga kaibigan. Ha? Ayan, General Rudy Alvarado, naragsak pa nagkasangay apo. Ha? Abay, Noble Bat sa Bong Quinto, Kuyang, happy birthday, shalom. At kay Kuyang Boboy Rama, Popoy Fernandez, at Lori Bundok. At syempre, batiin din natin, Sister L, ang mga Valentino dito sa atin. Yes. Mga birthday ng Feb 14. Si Attorney Rudolph Steve Hularbal. Ba? Advance Sino happy ba? birthday, boss. Si Valentino Gonzales. Si Valentine Gonzales. Ayan, si Valentino Galindo ng Pawa, Ilocos Norte. Binabati ni Teacher Josefina. Ayan, Valentino Sandig. Ayan, binabati ni Happy, ha? At ganun din, happy birthday kay Manong Johnny in Heaven. Ayan, Juan Ponce Enrile. At ganun din, pakibati rin si Matthew Quillo. At pakibati rin, sabi ng mga taga TV5, pakibati nga ulit sa DCRH. Sino? Si Lord De Vera. Bakit? Ba't dito sa DCRH? Kasi hindi pa nag-blow out. Lord De Vera, magparamdam ka, pare ko. Daming bayan. Kung wala kang pampainom dyan, gusto mo, sagot ko na yung Emperador Light. Gusto mo, samahan ko pa ng kape. Ayan. Tsaka, lagyan mo na rin ng pampulutan. Ayan. Oo nga. From Regal na yan, lakay. Teka, nabigyan ba ni Sherwin yung Quadro de Alas ng chichirya kanina? Oo nga, parang hindi ko nakita. May pinamibigay ba si Ninong nabigyan Sherwin ba ng lakay? chichirya si Meron. Meron. Ayan. Si Boss Cesar Lee. Asan yung chichirya? Oo nga pala, padala natin ng suba. Padalan mo yung alakay at baka kung saan naman magpahanap ng chichirya yun. Bibigyan natin ng sweet corn yan. Ayan. Ito na ang report mo, lakay man ng Milky. Eto lakay, dahil ang smuggling daw ng sigarilyo, maituturing ngayon na the new Pogo. Ha? Kasi di ba lakay talamak lately? Yung ni-raid nga sa Pampanga, sa may Mexico, di ba? At saka may mga Chinese nationals din na nahuli, di ba? Mukhang sila ang mga chemist doon. Naggagawa nung sigarilyo lakay. Alamin natin ang detalye mo lakay, RH12 Milky Rigunan. Mana Milky. Sister Ella lakay, nakakaalarma ang lumalalang cigarette smuggling sa bansa na nagre-resulta ng pagkalugi ng gobyerno ng bilyong-bilyong piso sa forma ng buwis. Payag ito ni Marikina Representative Miro Kimbo, Chair ng House Committee on Ways and Means, sa hearing kung saan bukod sa pagkalugi sa government revenues, banta rin ito sa kalusugan ng publiko. Ang hearing ay resulta ng pagkakasabat noong Enero ng 32 trucks na puno ng kontrabando na nagkakalaga ng 2.6 billion pesos. Sa operasyon na isinagawa ng Bureau of Customs at PNP Highway Patrol sa Malabon at Batangas. Ayon kay Kimbo, kapag naipuslit ito sa merkado, 1 billion pesos ay kalulugi ng gobyerno na dapat ay kita sa buwis. Sabi ni Kimbo, matagal ng problema ang smuggling ng sigarilyo, pero ang nakababahala ngayon ay malawak ang operasyon na may tuturing bilang major criminal enterprise kapareho noon ng Pogo. Git ni Kimbo, mas malawak na operasyon mula Luzon hanggang Mindanao, may mga dayuhan na kasangkot at mga Pilipinong backer. Anya, habang bumababa ang pagkolekta ng buwis sa sigarilyo, parami naman ang nagsisigarilyo taon-taon dahil mura ang contraband cigarettes dahil hindi siya nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DCRH. Yes, okay. Congressman pala si Miro Kimbo ngayon. Oo, siya ang congressman ngayon ng Marikina lakay. Ganun At, ba? Yung kanyang may bahay, si former Congresswoman Stella Kimbo, tumakbo noon bilang alkade ng Marikina, pero tinalo naman ni Mayor Chodoro ngayon, yung may bahay dati ni Congressman Marcy. So tumakbong konsel si Mayor. Mayor lakay. Si Estela Suarez Kimbo. Yes, Ayan, pero hindi ko alam na tinalo siya ni, pala. sino pa tumalo? Yung asawa ni
yung asawa ni Marcy Chodoro. Mayor Mars. Ay, no, former pala. Sino si Marcy Valencia Chodoro. Ayan. Si Kong Marcy naman Lakay, mayor ngayon, ay congressman. Yes. Nagpalit sila ng kanyang asawa. Si Mayor Maan ba yung pangalan? Maan Mayor Maan Hontiveros. Maan Valencia Hontiveros. Hontiveros. Kasi kabila Suarez. Sa Lakay. Di ba kinuwento ng tatay mo yan? Kinuwento ng tatay ni Manang Milky si Colonel Rigunan eh. Sabi niya, alam mo ang sikat na mga bold star nung panahon namin. Estela Suarez at saka Divina Valencia. Hindi naman bold na actress, mga sexy actress. Sexy daw actress yan. naman, Lakay. Ko talaga. Okay nga rin. Plus gold talaga sila kay. Kalimutan. Very sharp ko talaga. Parang si Apo Eddie Ramos, sharp na sharp. Sharp na sharp. Abay, alam yung pangalan ni tatay ni Manang Milky. Oh, si Colonel Rigunan. Anong pangalan tatay mo, Milky? Enrique Lakay. Ayan, Enrique. Ayan, ganyan ka-sharp ang... hindi nakakalimot na kayo, no? Bilig ka sa... Hindi nakalimutan nila kayong kwento na yun. Ayan, alam mo naman magkwento ang FBR talagang pagka nagkwento yan pagka kinamayan ka ng mahigpit na higpit, yung grip niya, naku talaga namang mapapaaray ka ba? At matatandaan mo yung kanyang sinasabi. Katulad nito. Balita ko, nagsusurvey ko eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, hindi, better believe my survey, man. Ayan, pati sa heaven, may survey. Sinurvey si na Kaloy Castro. Ayan. Bias yun talaga, number 1 ang RH doon. Ayan. Edi isama na si Kuya Cesar. Si Frankie Evangelista. Ayan. Okay nga ron ba nang... Si Sister El Lakay, sinabi yan ni former FDR doon sa presko ng Malacanang. Ganoon ka bilib ka kay FBR. Tungkol sa aking tatay. Hindi nakakalimutan ni Lakay yan. At saka yung mayor sa amin, the late Colonel Samuel Pagdilaw Sr. Ayan, tandan-tanda yung mga dati yung mga tauhan. Talagang hindi niya nakakalimutan. Ganyan ang FBR, Sister L. Ayan. Parang ikaw, di nakakalimut. Panahon pa ni Kopong-Kopong yun, Manang Milks, di ba? Siyempre, lalo pag kami utang ka sa akin, hindi ko makakalimutan yan. Hindi nakalimutan nila kaya. Okay nga rin, Manang Milky, ano ang latest sa impeachment kay VP Sara? Wala pala kay kahapon, inaantabayaran namin kung mailalagay sa order of business, pero baka daw next week para ma-refer na kung ma-refer sa House Committee on Justice o kung di naman, yung fast track mode para ma-i-direction na sa Senado. Okay. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga lang kay Sister L. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At standby Giselle Ricafort. Si Giselle muna. Mamaya na. Ano ba, Head? Mamaya na, Giselle, ha? Sandali lamang, Giselle Ricafort. Ano ba ang latest kina Rian Ramos, Michelle D at Samantha, ano apelyido ni Samantha? Panlilio. Pero alam mo, Jerry Crabal, ha? Ang natural na init sa pagmamahal, pare ko, ang natural na kaligayahan. Huwag ka lang ibibidyo yung sarili mo, ha? Ayan. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. Kasi may tagla itong natural herbs na tumutuno upang maipadama at maipakita mo ang iyong pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init ng inyong damdamin. Making each night honeymoon. Diba, Jerry Baha? Ayan. Ano pa si Jerry? Nag-honeymoon ba si Jerry Baha? Tagal na ma-honeymoon yan, ano ha? Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Oras, Sister... Meron na ba?
Sino ako? Grabe ka naman, laki. Bata-bata ko pa. Di ka pa kinakasal, menopause na kaagad. Bira naman. Oras is... Grabe ka naman, 21 pa lang ako eh. Ganun ba? Ikaw nga, sabi mo 40 ka pa lang eh. Di 21 ako. Huwag naman, 45. Ay, 45 ka ba? Oras, Sister L. It's 9:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. And when we're gone from here, oh, all our friends will be drinking all the beer. Everybody. Ganda pa pa ni Lord De Vera. There is no. Red Horse Beer. That's why we drink. Beer of the Red Horse. Mas masasabay yung kuhan, yung MP Light. Ayan. Good morning, boss. Ayan. Hi, boss. So, si Chairman. Sandali lamang at eto na ang report mula kay Giselle Ricafort. Eto muna lakay. Ano ang latest kina Rian Ramos, Michelle D at Samantha Panlilio. Eto lakay dahil formal complaint laban kay Michelle D, Rian Ramos at iba pa posible daw ilabas na ng NBI sa susunod na linggo. Ang detalye balita mo RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, posibleng ilabas na nga raw ng National Bureau of Investigation yung formal complaint laban kina Michelle D, Rian Ramos, Samantha Panlilio at iba pa sa susunod na linggo yan. Sabi sa DZRH News ni Volunteers Against Crime and Corruption, President Arsenio Boy Evangelista, nagpapatuloy pa yung case build-up ngayon para mapalakas daw yung kaso. Naisaan niya nilang masiguro na walang magiging butas yung mga ebidensya na magre-resulta sa conviction. Nang tanungin kung may banta sa buhay si alias Totoy, yung PA driver ni Ramos, oo ang sagot ni Evangelista. Natatakot daw si Totoy para sa kanyang buhay, lalo pat may sasakyan umano na sunod ng sunod sa kanya. Sa ngayon, sinabi ng BACC President na ligtas naman na yung PA driver sa kanyang kinaroroonan. Ayon naman sa NBI, may resulta na yung medical legal examination kay Totoy pero tumanggi na magbigay ng karagdagang pang mga impormasyon. Nagugat ang reklamo ni Totoy sa di umano pambubugbog at illegal detention sa kanya ng amo na si Ramos at mga kaibigan nitong beauty queen. Dahil umano ito sa bintang na ninakaw niya raw yung angpaw ng mga ito na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oy, sabi ni Tunying Taberna, pasilip daw yung picture. Daming bayan. Latest mula sa Senado. Ang investigasyon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 dyan po sa Basilan, umarangkada na sa Senado. RH28, Raymond Adpaas. Laki Raymond. Elaine at Mayor, umarangkada na ang investigasyon ng Senate Public Services Committee na pinamumuno ni Senador Rafi Tulfo hinggil sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Sa pagsisimula ng pandinig kay Gilahati Assistant Secretary Manuel Camuchan III ng Department of Transportation na nagkaroon ng overloading sa bilang ng mga pasahero. Ang allowed ay 352 na pasahero at 24 hanggang 27 na crew. Ngunit sa resulta ng investigasyon, 293 ang survivors, 52 na ang na-recover na cadaver at 24 ang missing. May inconsistency sa laman ng passenger manifest. Dagdag pa ni Camuchan, may cargo overloading din at ang mga karga hindi dumaan sa weighing scale. Ito ang dahilan kung kaya't naputol ang lashing na nagdulot ng instability ng barko. Resulta nito ay grounded ang mga barko ng Allison Shipping Lines Incorporated. Narito si Asek Camuchan. The vessel exceeded its passenger capacity. Its capacity, authorized capacity po is 352 plus 24 to 27 crew members allowed. As of yesterday po, the numbers were, there were 293 survivors, 52 cadavers recovered, and 24 are missing. Meron hong inconsistency sa passenger manifest dahil sa survivors, sa number ho ng survivors and cadavers recovered, meron po sa kanilang wala dun sa passenger manifest. So, the finding is nag-exceed po sila sa passenger capacity. Second po,
ni Senador Tulfo, nagsasabi ito na hindi siya papayag na administrative cases lamang ang kaharapin ng mga may-ari ng Allison Shipping Lines at mga nagpabayang tawa ng Philippine Coast Guard at Marina. Dapat ay kasong kriminal ang kakarapin ng mga ito dahil malinaw na nagkaroon ng kapabayaan dahil lumalabas na napakarami ng mga aksidente sa dagat na kinasangkutan ng mga barko ng Allison Shipping Lines Incorporated. Sabi ni Tulfo, ayon sa Republic Act 9295, ang mga steel-hulled sea vessels ay dapat 30 years lamang ang buhay nila at kailangan na silang i-retire kumpara sa MV Tricia Christine 3 na 31 years old na. Narito si Senador Rafi Tulfo. Ba't administrative lang? We understand, Mr. Chair. And ang sabi ko nga po kanina, the investigation report po is still partial. Subject po dun sa retrieval pa po ng vessel. So we can... I understand, Asek. I understand. I know what you're saying. I can follow you. Pero my point is, binanggit mo na mismo kanina na marami silang lapses, marami silang pagkukulang. Kaya nga magpapile kayo ng kaso left and right kung kani-kanino. Pero bakit walang criminal case against dito sa may-ari ng barko? Bakit administrative lang? It's just a slap on the wrist? Heck no. Hindi pwede. Yes, sir. Baka meron tayong pinagtatakpan dito. Wala po, Mr. Chair. Okay. Sa report ni Commodore Oliver Canseco ng Philippine Coast Guard, minodify ang itsura ng ro-ro vessel at nilakihan para maka-accommodate ng mas maraming pasahero. Mula sa 152 na pasahero na nasa Japan, ay naging 352 na ang kayang i-accommodate sa Pilipinas na pinayagan ng Marina. Ang MV Tricia Christine 3 ay naglayat mula sa Zamboanga City Court papunta sana ng Hulong-Sulu nang ito ay lumubog sa karagatan ng lalawigan ng Basilan. Ito si RH 28, Raymond Dantas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Minodify pala. Report mo lang kay Edniel. Ano ang sa aking BFF? Ayan. Kakasuhan na ba? Ayan. Yung BFF mo lakay, parang yung kanyang post sa kanyang Facebook, parang hindi nagsosorry eh. Ganun ba? May post eh. Oo. Pero parang medyo maangas lakay. Oo nga, maangas pa rin. Ano? Tapos may attention talaga. Attention, Napolcom. Ba talaga? Ha? Pero ang nakalagay sa attention niya, mali. Alam mo bakit? Ano? Kulang ng T. Isa lang yung T niya doon. Mali spelling. Yabang-yabang, mamaya pagka kinulong yan. Iyak na naman yan. Pero ito lakay, 5 bagong coastal radar system mula Japan. Sisimula ng ikabit ngayong Pebrero. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sisimula nang i-install ngayong ikalawa o ikatlong linggo ng Pebrero ang mga bagong coastal radar system galing Japan. Ang kinumpirma ng Philippine Navy sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalitang si Captain Marisa Martinez matapos ang symbolic turnover na isinagawa sa Camp Aguinaldo. 5 radar system ang ipinasa ng Japan kay Defense Secretary Gibo Teodoro bilang bahagi ng 600 million yen Official Security Assistance o OSA. Bagamat ayaw nang magbigay pa ng ibang detalye dahil ito'y operational matters, sinabi ni Martinez na ilalagay ang mga ito sa Naval Monitoring Stations ng Philippine Navy. Tiniyak naman ni Secretary Teodoro ang compatibility ng naturang radar shots sa kasalukuyang Maritime Domain Awareness ng AFP. Pakinggan natin si Defense Secretary Gibo Teodoro. Of course, we cannot talk about our domain awareness systems, but the integration problem has been worked on extensively, and the add-ons to these systems will always be interoperable with, I guess, with our main systems. Let's put it that way. Ayon sa DND, kabilang sa mga proyekto na ibinigay ng Japan ay ilang radar unit, surveillance and monitoring equipment, communication system at iba pang support component. Magunitang sa Japan din ang galing ang gamit ng Wallace Air Station sa La Union na nakatutulong ngayon bilang tagtag na mata sa West Philippine Sea. Samantala lakay mula sa Camp Aguinaldo, update na ron sa yung BFF kay Francis Leo Marcos. O sa tunay na buhay ay si Norman Mangusin. Kakasuhan ba? Pinabagit ni Sister L mukhang nagalit din lakay si Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan doon sa kanyang statement sa Facebook dahil tama yung sinabi ni Sister L. Parang tinatanong ng Napolcom, ito ba ay apology o ito ay excuse? Pero ang babala ng Napolcom maangas daw? Maangas pa? ang lakay ng PNP at ang Napolcom
pag-aaralan pa rin nila Lakay itong criminal case laban nga rito sa vlogger at mas kilala sa tawag na Francis Leo Marcos pero tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Kung maagas, sampulan ulit yan. Turuan ng leksyon. Alang Hindi nadala Nagano naman siya Lakay, nag-apologize pero nakabaon dun sa kalagitnaan ng kanyang Facebook statement. Kaya nagpahayag ulit ang PNP at NAPOLCOM na muli paalala doon sa hindi lamang kay Mangusin kundi sa iyo pang mga vlogger. Bawal magsuot ng police uniform para sa kanilang mga online stand. Wala rito sa Cap Grame, Campaginaldo. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Domo arigato gozaimashita. Daming At mga brethren, mga kuyang natin sa Agno Masonic Class number 75, sila ay nag-imbita sa kanilang public installation sa February 28 sa Tayuga, Pangasinan. Incoming Worshipful Master, Kuyang Jesus Manalo, Senior Warden Michael Galera at Junior Warden Kuyang Omar Delia. Congratulations! Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:59. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya ay kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Naku, pupuntaan ng Amerika ang presidente, baka sabihin, kita niyo may colon cancer, magpapagamot doon. Talaga na, pagka ikaw talaga ay naintriga. Your business is our business. Pero nako, ito sinasakay mo ba sa pauwi ng Bicol, Sister Ano El? yung lakay? Aba, yung Philtranco, tigil operasyon na pala. Kaya Yes, pala wala akong lakay. nakakita nga ha? Lately lang, ito lang. Alam ko, tama ba doon, Carlos Pobre? Di ba yung Philtranco, di ba ito yung dating Philippine Rabbit nung araw? Ayan, ang Ano tawag yan na... lakay yata? Anta- Out ko sila dati. Ganun ba? Oo. Ayan, di ba Philippine Rabbit? Ayan, ang tawag namin sa Ilocos yan eh. Ayan na yung, yung Saluyot Trans. Ayan. Kasi ang bilis. Ang bilis. Ayan, tigil operasyon matapos maharap sa matinding pagkalugi. Aba, magkano lugi niyan? Don Carlos Pobre, please come in. Magsasara na at hanggang katapusan na lamang ng Marso, papasada ang Philtranco Bus Company matapos i-anunsyo ang pagkalugi nito. Sa abiso ni President at CEO Michael Saban, epektibo ito ngayong March 30, 2026. Ayon sa kumpanya, humaharap sila sa serious business losses at hindi na umano ma-maintain ang kanilang kita. Pinasalamatan nila ang lahat ng kanilang empleyado, kabilang na ang kanilang mga driver na nagpatatag at nagambag na malaki sa public transport. Tumagal ng 112 years ang Philtranco at itinuturing na pinakamatandang bus company sa Pilipinas. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos at 29 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat, Don Carlos Pobre. At ipinabot natin ating pakiramay sa pagyaw ni Manong Freddy Pagdilaw. Ayan, Kadigiti Kailian Pinili, ayan, Kabagyan na, Kasinsin, Gagayem, ipinapalam po sa inyo na si Manong Freddy Pagdilaw, anak ni Daddy Manong Yuloyo ay natayan apo, ayan, so sabi ni Dr. Ferdinand Pagdilaw, ayan, sila po ay nagpapabot ng pakikiramay, ayan, at good morning din kay Junior Ortal na nonood din. Sabi ni Noble Captain Butz Soriano, aba, nanonood sila ngayon sa Las Vegas, Nevada. Aba, magandang umaga po sa inyo. Thank you very much po. Ingat po kayo dyan. At pag uwi nyo, huwag kakalimutan,
Pasalubong. The road is long. Ang bilis naman ng oras, Dr. Ruel Aguila, Engineer Sunny Mondehar. General Alex Tamundong. Ay, pakibati doon ng happy birthday si Kuyang General Alex Tamundong. Ba, ng Cavite Lands number 2. Ayan, happy birthday Kuyang General Alex. At yan ang kabawan natin palatuntunang Kaselo Lagmay. Good morning. Kumusta kayo dyan? Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit, stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, eksakto. Alas 17. Heavy is my brother. This time check is